Magandang umaga. 12:15 na ng gabi, ng madaling araw. At ating pag-usapan po yung computer ni Bryce Hernandez na Assistant District Engineer dati ng Bulacan First District Engineering Office na kung saan ay pinapalagay at nagkaroon tayo ng impression na nandun daw nakabaon o nakastore ang damning evidence laban sa kung sino mga congressman at mga senador ang nakalagay roon na binigyan ng pera. So, ito ngayon nagkaroon ng twist, ng pagbabago. Bakit po? Ang una ay pinalaya ng Senate Blue Ribbon Committee na may approval ni bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at ni Senate President Tito Soto na bigyan ng pansamantalang kalayaang lumabas ng kulungan ng Senado si Bryce Hernandez. At ang kanyang pakay ay uuwi siya sa kanyang bahay para kukunin daw ang ebidensya na nandun sa kanyang computer. Yun ay sa kanyang representasyon na gano'n, humingi rin siya ng consent o pagpayag mula sa Senate Blue Ribbon Committee na kung papayagan siya, uwi siya, kukunin niya yung kanyang computer at nandun doon sa computer niya ang kanyang mga ebidensya sa kung sino-sino pa mga senador at mga congressmen na binigyan niya ng pera patungkol sa mga proyekto ng flood control dito doon sa First Bulacan District Engineering Office. So the most controversial district engineering office ay yung First Bulacan District Engineering Office. So yan po, pinayagan siya. So ngayon bago natin pagpatuloy, nais ko muna din ibanggitin muna, no? Ako po pala si Toto Tirador, Doctor of Jurisprudence at civil engineer at dating editor ng People's Journal to Write. At sa aking mga karanasan ay marami po akong nalalaman kung paano ang diskarte sa mga kaso, sa mga pangyayari, sa mga political events. Nagkaroon ako ng opportunity bilang editor mag-analyze ng mga sitwasyon mula pa ng panahon ni Cory. Panahon ni Cory hanggang ngayon. So ngayon, ito naman pag-usapan natin. Shortcut tayo. Ano pala ba ang nangyari? So, baliktad yan is dapat safe ba? Ang title ko is SAPA Safe. So, palitan ko lang muna itong mga title ko. Ha? So, ang tanong, safe pa ba si Jinggoy? Safe na ba si Jinggoy? Sapagkat ay na mukhang hindi na dadalhin, hindi na madadala ang computer ni Bryce Hernandez. So, tama ba si Marcolita? So, sinabi, safe ka na. Sabi kay Jinggoy. It was a joke said in jest. Pero mukhang may misteryo na dala ang salitang yon. Safe ka na. So, ito ngayon, tanong ulit tayo, safe ka na ba? Safe na ba si Jinggoy? Dahil po ang nangyari ay mukhang hindi na maisusuko ni Bryce Hernandez ang computer niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay nangyari kasi ang nangyari po, nung umuwi na si Bryce Hernandez kasama yung mga escorts na agents ng Office of the Sergeant at Arms, ay may dumating na si IDG. Bakit may dumating na si IDG? Of all people, bakit si IDG? Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Bakit may dumating na si IDG? Anong ibig sabihin nun? Hindi man lang tinawag ang si IDG. Wala supposedly kinalaman ito sa investigasyon. Inutusan ba ito ng ICI o Independent Commission for Infrastructure o inutusan ng iba pa o sino pa? At ano ang personalidad ng CIDG na makialam doon? Meron ba silang dispatch order galing sa kanilang boss
na ang boss ba nila ay nakipagtulungan sa House of Representatives o di kaya sa Senate. Sa Senate, definitely wala kasi ayaw nga ni Lacson mangyari yung ganon. Sa ICI ba, meron bang utos sa ICI? Kasi dati si Benji Magalong na special advisor ng ICI ay dating hepe ng CIDG. So, what does it take? Pero ang katotohanan po sa nangyari ngayon ay ayon sa unang report ni Lacson na binanggit niya sa programa ni Didi Chacha at ni Ted Filon ay may pumasok doon si IDG at hindi niya alam kung ano nangyari. Pero ang nangyari, parang nagkaroon ng sitwasyon na hindi na lang dinala ng Senate Sergeant at Arms ang computer at iniwan na lang doon sa bahay ni Bryce Hernandez na nakasilyo. At pero parang ginagarantiya na wala rin nakuha ang CIDG. Ang tanong na lang ngayon, unang-una, matanong bakit ganun kaklase ka-importante yung computer na yun. Yun naman po, ang ganun ay dahil po sa katotohanan na yung si Bryce Hernandez nung sa pagdidinig ng Blue Ribbon Committee ay nagsasabi na hindi niya masagot ang tanong ni Lacson kung sino-sino pang ibang mga congressmen at senador na involved sapagkat wala daw siyang hawak na ebidensya at presumably nandun sa kanyang bahay sa computer. Kaya nga, binigyan siya pagkakataon na makauwi. Ang problema lang, wala rin, hindi rin nakuha ang computer. So mukhang nagalit si Lacson. Ano ba ito? Bago ko ipagpatuloy, babatiin ko ng magandang umaga si Pastor Rodi Rabi, tapos si Kasyong Provinciano, at unsay imo grupo last 21 September. Walay grupo-grupo, basta dito lang ko sa EDSA Shrine. Daghan kaming mga tao dito. Walay grupo dito, walay leader. Walang leader pala, hindi ko nabisayain. Walang leader dun sa EDSA Shrine. Hindi kagaya sa ibang lugar, sa Luneta, meron nag-leader-leader. At sa People Power Monument, meron din nag-leader-leader doon. Pero sa amin doon, wala akong nakita mga politiko. At andun lang kami, nagsisigaw, matagal kaming doon, nagtambay. Siyempre makisigaw ka rin. Pero kahit walang leader, bakit nagkakaisa yung sigaw? Ang sigaw ay ano tawag yun? Kurap na politiko, ikulong na yan. Yan ang gano'n, ang mga rhyme lagi na paulit-ulit na binabanggit. Pagkatapos, wala nga mga musika ron. Kami nalang kanta-kanta doon eh. Pero ang kakampi-katabi ko lang doon, yung isang pumunta ron nagpa-ala Elvis Presley. So anyway, what happened there is, ganun pa din ang diwa at peaceful ang rally doon. Hindi yun kagaya sa nangyari sa Mendiola, sa Ayala Boulevard, diyan sa Manila. At sa Luneta, okay naman, wala namang problema. Pero pinakamarami sa Luneta. Kumbaga, mula umaga hanggang hapon, kumbaga titingnan mo, mahigit 10,000 ang nakadalo sa People Power Monument. Ganon din dun sa EDSA Shrine. So although magkatabi lang yan, pero may layo rin, may distinguish mo kasi may medyo kalayuan din kung lalakarin mo. So anyway, sa Luneta, hindi lang yan dyan, at sa Mindula, at sa Ayala, nagkaroon ng pagwawala doon. Pero meron din nangyari na rally sa iba't ibang major cities ng ating bansa. Meron din dun sa nagtipon sa Bacolod, Iloilo, sa Butuan, meron din sa Cagayan de Oro, meron din sa lugar ni Leni Robredo, sa Legazpi, Albay, meron din kasi laban din sa kay Elizalde na taga Albay. Sa mga lungsod ng Zamboanga, sa tingin ko meron kasi bumaha rin sa Zamboanga. Ang problema, napasabay ang rally. Sa bandang Mindanao po, malakas ang ulan. So definitely mahirap mag-rally. So sa Davao meron din at pumunta ay tapos saan pa ba? Sa Visayas, sa Cebu meron din, sa ibang lugar basta meron din
Marami pa rin sa Baguio City, maraming. Tapos sa Pampanga, alam ko sa Angeles City meron din. Ang sa Angeles City, what is noticeable is nakita ko naggrupo-grupo ang mga fraternities. Actually, mga college fraternities pa ngayon. Naggrupo-grupo sila. Kasama-sama. Isa dyan sa grupo na napansin ko ay yung Tau Gamma Phi. No, hindi naman ako Tau Gamma Phi, pero malapit ako sa mga sa mga marami akong kakilala na Tau Gamma Phi na parang Brad na rin ang tingin sa amin, tingin na namin. Pero anyway, what is important here now, our topic is, safe na ba si Jinggoy? Pero bago niyan, si Nemi Domingo, kumusta Nemi? I thought all the while magkita tayo. Tapos si Abiba El Namra, putang ng sistema na yan, paano mailalabas na ang katotohanan? Marami yatang nadadamay sa computer evidence ni Ibe Hernandez. Yun nga ang nangyari eh. Ano bang meron sa computer na ran? O mga kaibigan Miramon Nuevo, kumusta ka na dyan sa Amerika? Si Pastor Ode Rabi, si Renato Serra, Dr. Good morning from New York City. Socorro Lucena, good morning, engineer. Okay. So, Viva Triskelion, yung mga Triskelion, mga kanyan, mga sikat sila doon sa sa English. Dapat nga, suggestion ko, Miramon Nuevo, lahat ng mga fraternity, mag-isa-isa na. Actually, nakwento sa akin ni Triskelion ninyo, master nyo nata yun, si Attorney J. Di Castro. Nung panahon niya sa third quarter storm, nagtipon-tipon lahat ng fraternity, Apo, Beta Sigma, Triskelion, tsaka laban sa kay Marcos Senior. Ganun. Ibig sabihin, malaki pong papel ang ginagawa ng mga fraternity pagdating sa laban sa bayan. Ngayon, pagpatuloy na natin, ano bang meron sa computer? Pinag-isipan natin, tayo lahat ay gumagamit naman ng computer. Pag gumagamit ka ng computer at pag-usapan natin yung project, Bulacan flood control project, ano magiging laman ng computer? Ganito, ang magiging laman ng computer is, una, lahat ng plano ng mga flood control projects nandun sa computer mo. Tapos mo sa lahat ng plano, lahat ng papel na bid documents na nakasama ng bawat plano ay nakasalansan folder by folder. Pagkatapos, kada bidding naman, pag magbibidding, lahat ng records ng bidding, minutes sa biddings, lahat ay dapat naka PDF copy o PDF version, pati kontrata nandun sa mga contract sa constructor. Next, ano pang ibang laman doon? Yung kada report, every stage of the progress of each project, dapat andun. So 10%, tapos 10%, yung payment ng mobilization fee na usually 15% manggaling sa pamahalaan ibibigay sa contractor. At ang nangyayari, as is always happening in the Philippines, yung 15% na mobilization fee, halimbawa 100 million ang project, yung 15 million outright nire-release na. Pagkapirma ng kontrata, notice of award, i-release kagad yung 15%, which is equivalent to 15 million. Sa 15 million, nilalaro yan ng contractor. So, ibig sabihin, dito ngayon pumapasok ang papel ng contractor. Ang contractor ang may hawak ng pera kasi i-release ng district engineer sa contractor ang 15%. Automatic po yan. So, ngayon, pag hawak na ng contractor, definitely, wala yan sa laman ng computer. What is in the computer that you can find in the official computer of the DPWH District Engineering Office, 1st District sa Bulacan, ay yung release lang na fund na ni-receive ng contractor na inaprobahan ng district engineer. Andun lang mga papel na yun. You can never see there any statement of money given to any person other than the contractor. So ngayon, ibig sabihin po, kung meron mang na ebidensya para malaman kung sino mga politiko na nakatanggap, ay walang iba kundi ang contractor lamang. Ngayon, papasok ang papel ng mga engineer kung huhingi ng tulong ang contractor sa engineer para ibigay kung andun si Jinggoy, ibigay kay Jinggoy. Kung nandun si Joel Villanueva, ibigay kay Joel Villanueva. But then, kung ako ang contractor, hindi na ako mag-involve. Pag natanggap ko na yung pera, bakit pa ako tatawag ng ibang tao
para mas marami nakakaalam. 'Di ba? So kung mas marami nakakaalam, ang ibig sabihin nun, nilalagay ko sa sarili ang sarili ko sa alanganin na sa panahon kagaya nito, 'pag pumutok 'yan, may ebidensya na may tao na magsasalita ngayon. Although mahina yung level ng weighting evidence kasi salita lang. Kasi the weightiest o di kaya the best evidence according to rules of evidence kahit saang parte sa mundo ay yung tinatawag na object evidence. Pangalawang weightiest ay yung documentary evidence. Ang panghuli, kasi nagbabago-bago statement, yung testimonial evidence. So, sa computer, kung anong nilagay sa panahon na yon ay makitreat natin as high in weight. Kung iyon po ay ginawa sa in the regular course of business. Na ibig sabihin ganito, parang logbook lang yan. Ang logbook ng gwardiya, may date sa taas, tapos may numbering, tapos sa gilid sa right, may exact date and time kung ano ang entry nangyari. Papasok ka sa isang opisina, lalagbok ka, lagay mo pangalan mo, Toto Kausing. Tapos lagay mo person to see, lagay mo kung sino. Paghanapin mo si Senator Erwin Garcia, Erwin Tulfo. Tapos ilagay mo kung purpose, ilagay mo purpose. Tapos time, tapos signature. Tapos nakalagay ang ID, kung minsan ID number nilagay. Ganon po yung logbook. I-compare naman natin sa computer. Ang logbook gawin natin computer. Sa computer naman, in every time, kasi siyempre kada activity ng computer, nag-automatic log yan, nagre-record. Although hindi ka aware, hindi ka guys sa logbook aware ka, pero sa computer, kada may gagawin ka, kada may isi-save ka, kada lahat ng gagawin mo na nasi-save, yun po ang most likely na si-save. So, ibig sabihin, saan ba nasi-save yung ginagawa ng tao pag computer ang gagawin, ang pag-usapan? Nasi-save po yung mga ginagawa ng tao sa pamamagitan ng, una, may folder ginawa yung tao mismo, sarili niya. Kung saan yung folder, pwede niyang ipasok, maghanap siya ngayon sa directory, kung saan niya ilalagay, pwede ilagay sa desktop, na pwede ilagay sa main na mother, tawagin ko lang mother folder, yung tinatawag na halimbawa na C, ang directory C. Pag directory C, yan po lahat ang ando ng lahat. Tapos sa directory C, hati-hatiin mo yan, meron tinatawag documents, meron tinatawag applications, mga apps, o di kaya programs, meron pa isa-isa nun. Kung sinasadya ng gumagamit na isi-save dyan, may-record din dyan. Pero ang unaware, ang individual, na sino gumagamit ng computer, you are not aware, kapag tinignan ang forensics, activity ng computer mo, dyan na ngayon papasok ang expert. Titingnan niya ang activity ng computer, ang forensic, ang kanyang tatawagin mo na lang history niya. Makikita dyan. So, ibig sabihin, makikita mo yung petsa ng pagkagawa, petsa ng pagka-record, at kung na-modify yan, malalagay modified kung anong date ng modifications. Makikita din dyan. Tapos, ibig sabihin naman, kung binabanggit ko niyan, kung ano ang unang record na entry. Halimbawa, nakalagay ako record entry. Si Jinggoy binigyan ng 100 million ng petsa na ganito, petsa ganito, pak. Ibig sabihin, pag unang gawa mo yan, magre-record ka agad dyan. Sa iyong folder mismo, maglalagay dyan ang date of record, tsaka sa properties, pag binubuksan mo properties, makikita mo yung number of bytes na consumed. At saka makikita mo rin yung date it was created. Pagkatapos yan, kung na-modify, may kasunod na date modified. Makikita mo ngayon. So, ibig sabihin, lahat na makikita mo na mga files sa forensics ng computer na original na unmodified or created lang siya gano'n at walang modification, ang pinapalagay ko na totoo yan. Mataas ang uri ng ebidensya niyan na sinasabi. Halimbawa, pagpalagay natin, si Bryce, sinabi niya, personal kong binigay kay Jinggoy Estrada ang 30 million. Nakalagay sa kung anong date. Yan ay kung ilalagay ni Bryce Estrada, ni Bryce Fernandez. Pero kung hindi niya lagay, wala tayong ebidensya makukuha.
So, anong damning evidence makukuha natin doon kay Bryce? Hoping against hope na meron kang nakalagay na entry doon na siya mismo nag-type. Kasi sariling computer niya eh. Sariling password niya. Nobody can access that except him. So ngayon, pag ginawa niya na ngayon, pak. But kikita natin, original creation ng isang document ay naglagay Joel Villanueva received 30 million. Parang ganon. Sabihin mo, tapos Jinggoy. Ibig sabihin kung original yung statement na yun na makikita sa computer na ginawa halimbawa noong July 2025, kung may petsa yan, kung ano. Ibig sabihin kung hindi pa yun napalitan, not modified until now as we speak, mataas ang uri ng ebidensya yun. Pwedeng paniwalaan ng korte na totoo yun. Ang kasunod mo lang gagawin is patunayan mo na si Bryce Hernandez ay nagsasabi ng totoo. Yan lang ang unang proseso ng evidence. Pag mapatunayan mo, ma-establish mo si Bryce Hernandez ay nagsasabi ng totoo, particular sa kanyang record sa computer, ay pwede na ngayon mapagpaniwalaan ang records ng computer niya na parang logbook. Ang logbook, ladies and gentlemen, ang taas ng uri po ng weight ng logbook. Bakit po? Kasi ginagawa yan at the time of the occurrence of the incident. Kung ganun din ang computer, at the time na nagbigay siya ng pera, after umuwi siya sa bahay, nilagay niya, mataas ang uri ng ebidensya nun. Kung sa logbook, pagpasok ng plate number 123, sulat kagad ang gwardiya. Tapos nun, may petsa, may date, may time. Kasunod na may pumasok 345. Lahat po na entry doon ay totoo. Ang taas ng uri ng tingin ng ebidensya dyan, ng batas ng ebidensya. Bakit po? Ito po yung makukuha ninyo na rason sa ilalim ng rules of evidence. Batas po ito pinag-usapan natin, pero batas na nagtutungkol po sa ebidensya. Ang lahat po ng mga bagay na ginawa, sa panahon na walang pagkakataon na mag-isip ang naggumawa na kung ano ba ang dapat, kung dapat ba siya magsinungaling o hindi, ang taas po ng uri ng ebidensya na yan at pwede mong sabihin na proof beyond reasonable doubt. Ang kailangan na lamang is patunayan na si Bryce ang nagsasabi ng totoo at that very moment. Sa petsa na kung ano nakalista pagdating sa records ng computer. Pero kung modified na yan, wala na yan, zero na yan. Anything that he will say can never be used for or against Joel Villanueva or Jinggoy Estrada. Kaya kailangan dito, pag nakuha yon, kahit na si Bryce pa ang maghawak ng computer, all the experts would do is to check yung records, yung properties ng bawat entry, bawat sinave. Kung kailan to na create, kung kailan na modify, at kung hindi na modify, ang taas ng uri ng ebidensya nun. Halimbawa, hindi na modify. Nakalagay, January 24, 2025, ay kausap si Joel Villanueva at nilagay niyang detalye at pinag-usapan namin na may papasok siyang project na 600 million patungkol sa mga flood control projects at nag-usap kami na asikasuhin ko ang bidding, siguraduhin ko lang kontraktor na mananalo ay ganito at kung ang young entry na yan ay hindi na bago, pagdating sa korte, ipresenta mo yan. Ipatunayan lang ng expert sa computer, sa forensics na hindi binago. Yan ay ang taas ng uri ng tingin ng korte dyan. Proof beyond reasonable doubt yan. Na ibig sabihin, kung ano ang nasabi dyan, ano nabanggit dyan, yan ay totoo. Okay? Tapos nagkaroon pa ng entry. Kasunod na araw, nag-February, nagkita ulit kami ni Joel Villanueva at nagpapalo up at sinabi sa akin na download na po yung budget para sa 600 billion para doon sa Bulacan flood control projects na nakikita sa bayan na ganito. Kung na-enter ni Bryce Hernandez yun at hindi na modify pagdating bubuksan ngayon ang computer, ang taas din ng uri ng ebidensya na yun at mapagkatiwalaan. Next, halimbawa, dumating ng March, ito na bidding na. At tinatawagan ako, nagpapalo up si Senator Joel Villanueva. Ayun, damning evidence na yun kung hindi na bago yan. Until sa time na na-award na i-release na yung pundo sa pangalan ng contractor.
So, nakita nyo, naintindihan nyo kung paano proseso ng computer? All we have to do is, ang problema lang natin is kung inalter ni yung umuwi si Bryce Hernandez at kung inalter niya lahat doon, wala na, sira ng dokumento na yun. Hindi na pwede mapaniwalaan. So, hoping na nung umuwi siya, dapat hindi siya pinayagan ni Lacson na umuwi. Kung ako kay Lacson, ipasabpina ko lang yung mga computer at kukunin. Hindi allowed si Bryce na bubukas ng computer. Dapat dalhin niya doon. Kasi unang-una, oras na binago ni Bryce Hernandez ang any damning document doon na nakasave, magkaroon ng bagong creation date. Kung kahapon siya pumunta, magiging creation date niya na ay September 22, 2025. Kung pag ganun man, hindi na po mapaniwalaan unless kung ma-recover ng expert yung original unedited portion. Kung ma-recover ang original unedited portion, which is I doubt kung pwede mangyari. Kasi pag may tinatag ka ng true to ikuan mo sa i-delete mo, mayroon pang kasunod na stage sa computer mo na finally delete without recovery. Ibig sabihin, pag may na-delete na without recovery, that is beyond comprehension na natin kung ano na talaga ang totoong nangyari. But in this case, kung masave pa, ay sana nga dapat sana nung hindi pa umuwi si Bryce, wala pa siyang intention baguhin ang computer, saka na kinuha na sana yung computer. Sana ang ginawa ni Lacson, yan talaga ang problema kapag hindi abogado po ang ano eh. With your respect to Lacson, hindi mo kasi alam ang batas ng ebidensya, although you are a good investigator. But with respect to the presentation of evidence in court, you do not have knowledge how to appreciate the evidence, whether that evidence is of good quality or high quality or best quality or in a quality of what we could call as proof beyond reasonable doubt. Yan ang problema. Dapat nga nandoon si Marcoleta, mas alam ni Marcoleta yun. Kasi kung si Marcoleta yun, expected ko na sa kanya bilang abogado na trial lawyer bago siya naging senador, bago naging congressman, trial lawyer siya na kung ilang taon. Ibig sabihin, alam niya ang laro sa ebidensya sa korte. Kagaya sa akin, alam ko ang laro ng ebidensya sa korte. So, what should I do? Is to preserve the evidence as it's very state. So, ngayon, pangyari ito, because ang nangyari nito, dahil pinauwi mo si Bryce, lahat na lang po nakakasuhan ng Senate o ng ICI or Independent Commission for Infrastructure. Kalimbawa, kakasuhan ng ICI si Joel. Gagay si Jinggoy. Ano nga yung depensa ko? Number one defense ko bilang abogado ni Jinggoy or ni Joel ay simple lang. Unang-una, erase ko lang ang doubt. Hindi na po yan proof beyond reasonable doubt kasi pinauwi ni Lacson si Bryce sa kanyang bahay. So, ginulo na, binago na yung computer. At true enough, pag binuksan yan, the only saving figure for ICI is pag binuksan ng computer at makita ng independent, ng hindi interesado na computer expert at pag makita niya, hindi naman po nagalaw. Okay, pwede natin tingnan. Ano bang nakalagay? Basahin mo. Pero kung nauwi at nagalaw, patay na ang laban. Acquitted na si Joel at saka si Jingo Estrada. At kung sino man ibang congressman na nababanggit dyan. So, ibig sabihin, itong kapalpakan ni Senator Lacson, being a non-lawyer, chairman of the Blue Ribbon Committee, he is not adept, although may alam siya konti, but he is not good. What we need is a person who has that excellent knowledge about the rules of evidence pagdating po sa investigation na kinakailangan kakaso ka, kinakailangan basta kung kinakailangan kakaso, kakasuhan ang kung sino ang ano, kahit although we call it as an investigation in aid of legislation, but you cannot take out the truth that all those investigations in aid of legislation, ang lahat ng record dyan ay pwede rin gagamitin sa pag-imbestiga. Para sa krimen, para sa
civil case or administrative case. So iyan ang hindi na-foresee ng mga tao na hindi aral sa rules of evidence. I'm not saying na hindi maalam si Lacson, but then this is a proof na si Lacson wala pong alam kung paano pangangalagaan ng ebidensya. So, dahil pinalabas niya si Bryce, nagiging tainted na, corrupted na ngayon ang evidence ng computer. So, ulitin ko lang, sa pag-uwi pa lang ni Bryce at kapag ginalaw niyang computer, pwedeng mangyari na ginalaw niya. At oras na mag-alter lang siya kahit wala siyang ginawa, oras lang na nag-save lang siya ulit, pag kidlik niya yung save ulit, wala na, bababago na. Magkaroon ng modification date. Ang modification date ngayon lalabas, sira na yung ebidensya. Hindi ba nakita ni Panfilo Lacson yun? Nagaling-galingan pa siya dyan sa Senate Blue Ribbon. Wala naman palang alam. These are kinds of the finer points in rules of evidence na dapat alam ng kahit sino man. Sabi ni Ophelia Beth Taipan, marirecover pa yan na-deleted na may kaya lang may bayad kung magpa-recover ang Microsoft Engineering. O yun. Yeah, you will know need the aid of the Microsoft engineers who created the program. Nag-Windows. Kung open system, kung Mac yun, edi magbabayad kayo sa Apple officials para makapag-hire ka ng mga experts ng Apple para sila magbubukas at para ma-recover yung mga original state na hindi pa tampered. So, iyan po ang nakikita ko na problema dito. Na problema ngayon, nagtitreten ngayon si Lacson. Babawiin daw niya yung tinatag na legislative or how do you call it? Legislative immunity that was granted by the Senate Blue Ribbon Committee to Bryce Hernandez. Ano pa? Ano na? Too late, hero na. Jinggoy Villanueva Estrada. Okay itong binungong pangalan eh. Ipadakop si Sir Senador. Socorro Lucidio, delikado din itong si Marcolita. Kailangan iba ang kasama para magsigurado na walang bias. Wala namang bias. So far, wala ako nakitang bias kay Marcolita. With due respect, Socorro Lucidio. Mas maganda nga ginawa niya na nirekomenda niya na gawing state witness itong Diskaya. Bakit? All along from the very beginning, ako na po ay nag-advocate na dapat ang lahat ng contractor ay gagawing state witness. It doesn't respect to me whether he stole the biggest or not. What is important is we will stop corruption from happening again. The only way and the best way to stop that from happening again ay kailangan mapaparusahan ang mga senador, mga congressman na sa likod nitong mga maanomalya na bidding. Basta DPWH bidding, laging pumapapil dyan mga senador tsaka congressmen. Despite the fact na sa ilalim ng batas, wala na dapat kapangyarihan ang mga senador at saka mga congressmen na makialam kung paano ipapatupad yung batas na kanilang ginawa. So ngayon dito, nagkaroon tayo ng katotohanan na yung ating sistema ng pangpamahalaan ay very weak. Very weak in the sense na hinahayaan natin na makialam ang mga senador at congressmen paano i-implement yung mga project. Dapat Office of the President yan na nag-implement. Dapat kung DPWH dapat yan nag-implement. Kung tatanggalin mo lang ang power ng Kongreso, hindi na makialam ang congressman at saka senador. Malaki ang possibility na matatakot ang district engineers na gumalaw. Nagiging matapang lamang po ang district engineer na gumalaw at magnakaw dahil alam nila na yung mga senador at congressmen ay may tinatanggap din. Alam nila kahit sabihin natin ang namigay ng totoo ay ang kontraktor. Dahil diyan,
Dahil sa mga sistema na pinapairal nila na ang mga congressman at senador ay pwede magtanggal ng tao sa DPWH, ay lumalakas ngayon ang kanilang power na mag-demand na humingi ng pera mula sa project. Ang problema naman kasi dito diyan sa DPWH, simula pa nung panahon ni Cory, kahit panahon ni Marcos hanggang ngayon, ang karamihan po ng mga project engineers diyan po ay, ang katotohanan diyan ay contractual employees. Kung contractual employees ka, ladies and gentlemen, pag sinabi ni Congressman, patanggal kita, wala na. Kaldero ng pamilya mo, bit-bit mo. Pag tinanggal ka na, wala na makain ang iyong mga anak. Kung nag-aaral pa sa college ang iyong mga anak, wala na maitituition ng mga anak mo. Wala lahat yan. Yan ang natural na kahinaan na binuo ninyo para sa mga project engineers, na sila lamang sana ang sandalan ng katotohanan kung tapos na ba ang proyekto o hindi, o kung marami na ba na, kung 50% na ba ang nagawa sa proyekto o hindi. Tanging project engineer lamang ang nakakaalam. At oras na pumirma yan. Yan ngayon ang magiging basihan ng lahat, kasama na si district engineer, na para makasingil ang kontraktor. Ngayon, kung hindi naman papayag si si project engineers, kung walang pirma project engineers, hindi pipirma si Alcantara. Di ba sinabi ni Alcantara sa Senado, sa kanya, saka sa House of Representatives, sinabi, pinirmahan ko yan kasi pirmado na yan ng project engineer, pirmado ng lahat-lahat. Sa akin, pinirmahan ko lang para mamayaran ng kontraktor. Akalain mo ganong sagot mo. Which is, kung minsan, may katwiran siya. Pero sabihin niya, ang dami kasi mga proyekto na inatupag ko, hindi ko na masikaso lahat-lahat yan. Hindi ko na matingnan, mapuntahan bawat isa. So kung gano'n ang depensa ni Henry Alcantara, posible mananalo siya. Sa katotohanan na ilista ko lang kung ako abogado ni Alcantara, ipakita ko lang ang lahat ng projects sa kada taon, hindi lang flood control. Dami pa iba, multi-purpose building. So kung maparami, suppose i-argumento ko, it is beyond the capacity of a normal person to scan all projects in one day. How long can a man visit one place knowing the fact na mayroon pang traffic from one town to another para bisitahin mo lahat ng project? Biro mo kung gano'n sistema. Gagawin depensa. Wala pa naman silang system na dapat lahat may body camera at may CCTV para ma-monitor niya in one place alone. O ito, kasalukuyang gumagawa sa Bustos, Bulacan. O at least nakikita mo. O ito, kasalukuyang gumagawa dyan sa Hagunoy. Kung mayroong ganong monitoring office na malaking TV screen ang DPWH, nakikita niya may CCTV sa bawat project, pwede niyang mamonitor yan na dyan lang siya nakaupo sa office niya. Real time pa. Sa ngayon, dahil walang ganon, may lulusot ng abogado ni Bryce Hernandez at saka ni Henry Alcantara ang kanilang sarili. Ngayon, magaling pa naman ang abogado ni Bryce Hernandez, si Raymond Porton, napakagaling na abogado niyan. Magaling maglusot. Kanina nga, nag-interview na, marami siyang nilusot-lusot. So ngayon, ang statement nila, hindi nila ibibigay sa Senate ang computer. Ibibigay daw nila doon sa ICI, o ibig sabihin, Independent Commission for Infrastructure. At oras na mangyari ganon, saan tayo? Wala tayong panghahawakan, ladies and gentlemen. So ibig sabihin, nagkakalukuhan na ba tayo dito? Mukhang pwede mo sabihin may participation din si Lacson sa diskarte na ganon para mawala ngayon yung ebidensya laban sa kung sino man kaibigan niya. Meron siya. Di ba? So ngayon, kung ganon mangyari, ibig sabihin, talagang pwede ko na sabihin ngayon, nandyan si Lacson at saka si Soto, agawin nilang kapangyarihan at pati yung, of all the committees, bakit ang pinagkainteresan nila yung Blue Ribbon Committee? Para sila i-absuelto nila si Tambaluslos. So, pwede mangyari ganun.
Hindi natin maialis 'yan. Eh, dahil dito ngayon, para tayong ano, tayong mga timang. Oh, pakinggan natin muna sandali itong ano, yung interview ng one on one kay ano, ito ha, ipakita ko yung interview kay Raymond Porton, na abogado na ngayon ni Bryce. To get the evidence that was needed by the Senate. Now, Ulitin natin. there, in order to, ang sabi niya is that, take a look at this committee, that Ulitin natin ang tanong. Bryce Hernandez has in his possession. so let's go back to the premise. No, last Saturday, si Bryce was given the chance to go back to his home to take a look at his computer because ang sabi niya is that mahirap magturo ng mga tao unless meron kang evidence. So we came there in order to get the evidence that was needed by the Senate. Now the problem was that the promise was that he would be turning over certain evidence. Wala namang sinabi si Bryce na ibibigay yung buong computer niya. Now, upon discussion with his lawyers, myself and Attorney Ernest Lavanza, now we have decided that to speed up and to assist the real entity that has been tasked by our president to investigate these anomalies. Tama, nagbago na ang kwan. Nagbago na ang lahat. Kupal din to si Raymond Porton. Pwede mo namang i-surrender dyan kasi at with Kulatilla na i-request nyo, may kondisyon. Upon the surrender to the Blue Ribbon Committee, na i-surrender din ang ganong computer. Pag matapos nila gamit, i-surrender din sa ICI. Mali din yung katwiran mo, Raymond Porton. Give the entire Kumita ka computer lang ng malaki, ilang milyon kayo binayad siya ni Bryce Hernandez? to the ICI. No? It will facilitate everything, and for sure, ICI will be the better entity in order to be able to come out with a credible investigation that will be acceptable to the public. And it is now with the ICI, the computer. Right now, hindi pa, Cese. The problem is that even the family of Bryce is now having second thoughts about this plan because as you may have already heard, in that earlier interview given by Senator Lacson, there's in effect a threat, and it is a real threat that when there's going to be a subsequent hearing by the Senate Blue Ribbon Committee, that Bryce will now be stripped of his legislative immunity. Now, what does that mean? Any time that a resource person would go to the Senate, meron siyang effectively na assurance that whatever he says is not going to be covered by libel laws, no? So somehow it will encourage resource persons to speak freely. Now, once you strip a resource person of this legislative immunity, then matatakot na siya because now anything that he say which is defamatory to another person or even to an entity, he cannot be subjected to libel laws, and it will be very difficult now for Bryce to speak freely. He wants to tell all, he wants to cooperate with whatever efforts made by the Senate Committee. Pero alam mo, Raymond Porton, kunwari na lang yan yung sinasabi. Pares tayo, abogado Alam naman na diskarte dyan. Kaya, ang naging problema dyan, you just gave an opportunity to Bryce para gumawa na kung anong hakbang. Take note. Kung magsasalita si Bryce, anong mangyari sa kanya? Iyan lang ang tanong natin. Kung magsasalita si Bryce, sigurado ako that he is also bringing up evidence against him. Sarili niya gamitin niya laban sa kanya. Wala pa siyang kasiguraduhan. Hindi naman siya magiging state witness. Although, it is a known fact na sinuko niya sa ICI yung kanyang GMC na sasakyan worth 12 million daw ang isa nun. Definitely,
ang lawyer nila nito si kuan nito nagkukunwari na lang ito si Raymond Fortun. Definitely ang magiging stand nila diyan, they will just enjoy the right to remain silent. Kung mag-right to remain silent ka, that includes the right not to turn over the computer. That also includes the right not to turn over all the documents in your hands. At kung ganun po mangyari, ano po ang inaasahan ko? Ang inaasahan ko po rito, mahirapan naman ang bansa natin magpatunay kung sinong guilty at sinong hindi. Uulit na naman ang nangyari kay Napoles. Na kung saan ang nakukonvict ay si Napoles lamang at yung mga opisyal ng gobyerno. Hindi hindi nakukonvict yung senador na si Jinggoy, na si Bong Revilla, na si Enrile. At maulit yan, makukonvict lang dito ang kontraktor, makukonvict sila ni Bryce, sila ni Alcantara, pero hindi makukonvict kailanman ang mga congressman at senador na involved dyan. Ay nako, ginawa ninyo nga. Yan ang problema ko sa yan ang problema ko sa without offense meant for you, Senator Lacson. Yung pagiging police officer mo na investigator ka sa PNP, hindi yon ibig sabihin na alam mo na ang lahat ng mga prinsipyo sa ebidensya. Ang problema kasi ni hindi ka naging abogado at hindi mo natutunan kung alin ang ebidensya na tinatanggap ng korte, alin ang hindi. So the fact ng lahat ng ebidensya sa computer lang, pinaliwanag ko na kanina, paano mapaniwalaan ng korte ang computer? Patunayan mo muna na hindi nagalaw ang laman. Patunayan mo rin na sa panahon ng ginawa mga files na yan ay walang intention na magsinungaling si Bryce. Per oras na mapatunayan mo na may binago, minodify ang laman ng computer, modified na, hindi na yun po contaminated na. That whatever the modified document says can never be used as evidence. Hindi mo masasabi na kung anong sinasabi dyan sa modified na, sa binago, kahit ano pang gagawin na binabago dyan statement dyan, hindi na matatanggap bilang ebidensya. Ay nako, yan ang problema kapag hindi abogado ang Ulitin ko lang, pag hindi abogado, dapat man lamang, bago ka nagdesisyon, Mr. Lacson, hindi ka na nga abogado, kumuha ka ng expert sa evidence, yung trial lawyer ang kunin mo na abogado, hindi yung abogado, gumraduate, nakapasa sa bar exam, tapos kinuha, in-employ nyo. Hindi po yun. Ang kukunin nyo po yung mga trial lawyers. Dapat ang kukunin trial lawyers. So kung trial lawyers, alam kasi nila, may karanasan na kasi sila kung ano mga ebidensya nila ang binasura ng korte at anong ebidensya nila ang tinanggap ng korte. At alam ang batas ng hearsay rule na kung saan ang lahat na bagay kahit wala kang ebidensya, basta sinabi sa panahon na wala kang motibo na magsinungaling, yan ay matatanggap na ebidensya. Gaya ng mga ginawa ng gwardiya ng logbook, sa panahon na nilagay nila dyan, wala silang intention magsinungaling. Trabaho lang talaga nila. So, pag ang isyo, pumasok ba talaga si Mina Jose? Yung sinasabi ni Bryce na mag-deliver ng obligasyon kay Jinggoy Estrada, pumunta sa Senado? Hindi man lang binanggit ni Bryce kung anong pitsa pumasok . Basta nakita na lang yung August 19, 2025 na pumasok si Mina Jose. Kay Erwin Tulfo pa siya pumunta, hindi kay Jinggoy. So, yan ang mga ebidensya niya. Paano mo sabihin mapapaniwalaan mo na ngayon? Siguro, that alone makes Bryce a suspect kung nasasabi ng totoo. Kasi it turned out na wala namang dalang pera si Mina Jose. At hindi siya pumunta sa opisina ni Jinggoy o ni Joel Villanueva. Pumunta siya sa opisina ni Erwin Tulfo. So, yan po ang mga sitwasyon na nakikita natin. So, ngayon, ang ebidensya ng logbook ng Senate nang pumunta doon si Mina ay totoo yun. Mapagkapaniwalaan mo yun. Anong oras nakalista doon siya dumating? At nilagay niya yun, pupunta siya sa office ni Erwin Tulfo.
At pero yung subsequent na CCTV, makikita mo na pumunta siya sa opisina ng BROM o Blue Ribbon Committee. Tapos sabay siya pumunta sa kay Erwin Tulfo. So paano ngayon yan? Lalabas pa nga si Erwin Tulfo, sinususpitsahan ko na eh. Bakit? Yan pala, siya susunod ko na bibirahin yan. Si Erwin, unang-una ang katwiran ni Erwin Tulfo kung bakit nandun si WJ, nirekomenda daw ng kanyang staff na yun ang kukunin para mag-ayos ng kanyang veranda dyan sa fifth floor sa Senate. Kasi pag umuulan ay nababasa. So bakit ka kukuha ng sariling kontraktor na private, Mr. Erwin Tulfo? Property ng GSIS yan una, tapos GSIS building, GSIS na kayo kumuha ng repairman. O di kaya, ibigay mo sa engineering committee or engineering department ng Senate at sila ay mag-ayos ng maintenance. So wala, napakaklaro po, negative pregnant yung mga denial mo, Mr. Tulfo, na wala kang kinalaman doon sa transaction ni Jinggoy kay Bryce Hernandez at saka kay WG Construction. Ay, ang buhay talaga nito. Ang akin lang, nililecturean ko lang kayo kung paano gumamit ng computer bilang ebidensya. Magagamit yan bilang ebidensya kung maipakita mo base sa forensics ng computer. Nagawa yan sa panahon na hindi ka nagsisinungaling. At sa panahon na yan, kailangan din patunayan na walang motibo si Bryce Hernandez na magsinungaling. Kagaya rin ng gwardiya. Noong nag-duty siya, nilagay niya kung sinong pumapasok. Wala pa siyang motibo nun magsinungaling. Pero pag sa ibang araw, naging testigo siya sa ibang krimen at nagsinungaling siya, kahit nagsinungaling siya dyan sa ibang kaso, hindi mo pwede sabihin na nagiba na yung bigat ng ebidensya sa kanyang logbook na ginawa. Kasi panahon na yan, wala pa siyang pag-isip at hindi siya interesado sa mga taong pumapasok, lumabas at mga sakyan na lumabas, pumapasok sa opisina na kanyang pinupuntahan. So, naintindihan nyo na? Oh, ito ngayon, magbasa na lang ako. Si Mario Manlapas, congressman na si Erwin, kaya meron na siyang connection before siya naging senador. Tama po kayo. Si Ben Reclamador. Jose Gui Jr. Ano na nangyari sa kinaso mo kay Erwin? Inaantay ko na lang po ang summons o subpoena o summons ng Senate Electoral Tribunal. Jose Gui, paantay nyo lang po. Mag-announce ako pag may dumating na ng summons ang Senate Electoral Tribunal. Si Nikki D, bakit si Mina ang umakyat sa opisina ni Erwin? Di ba dapat ang foreman o kung sino man ang dapat ang mag-ayos yan, dapat po, tama ka Nikki, ay yung dapat foreman ng Senate. Hindi yung WG Construction. Okay. Si Mario Manlapa, sigurado Dr. Toto may ibang pinagkagyan ng pera maliban sa kanyang personal account. Sigurado ako mayroong pinaglagay na iba. Nagawa nga niyang manipulahin at nakawan ang gobyerno ng ganong halaga. Oo, sigurado yan. Kaya hindi na pagtuon, dapat ikulong na yan si Bryce. Tapos si Valerie Serna, si Mario Manlapas ulit. Yun ang hinahanap ni Marcolita Dr. Toto, real-time monitoring of project kahit hindi ka magpunta sa office. Tama po yan. Tapos si Dolores Montañez, sir, kumusta ang disqualification mo sa Comelec? Nakatakbo pa kaya? Makatakbo pa ako. Iba namang usapin po ang 2028. Iba naman yung 2025. So, Diyos A, mga sugapa sa pera kasi sila, dapat wala nang pakialam ang congressman. Yun. Gibeon, totoo ba na nag-resign na si ITID sa congressman? Hindi po totoo yan. Andiyan pa rin siya. So, Coro Losenyo, delikado din kung si Marcoleta, kailangan iba ang kasama para makasigurado na walang bias. Wala pong bias si Marcoleta. I saw how he managed the Blue Ribbon Committee. Wala akong makitang problema. Jinggoy Villanueva Estrada. Ipadakip si Sir Senator. So, Elmer Venas Official. So, Ophelia AP Beth Typon. Nare-recover pa yan, ma-deleted. Sa may kaya lang, may bayad. Sabi niya, kung ma-recover, kailangan malaking gastos. Ophelia AP Beth Typon, pinauwi kasi
Ah, kasi kasali si Tulfo at Soto. Nagkunwari na, drama na lang ha. Tama pa, pwede mangyari. Baka kasama pala si Soto. Si kakampi nila. Ophelia Baby Typhoon, Good Coratong Baliling, Conrado Alipio, Maya Paabak, at Dr. Katoto, Maya Paabak sa mga kabalen ko. Bernie Pinto Senior. Okay ha. Tapos Lee Chen. Good evening po, Atty. Toto Kausing. Like, Dan po. Salamat po. Vicky Pagoyo. Ariki Pagoyo pala. Good evening, Adol. Doc Engineer Toto Kausing. Nanonood mula sa Quezon City. Maraming salamat po. Charlie Hilado Aguilar. Good evening sa iyo, Attorney. Edgar Nason, Dr. Toto. Good morning po. Miramon Nuevo. Viva Triskelion. Oy, mga tao Gamape. Shout out sa mga taga-tao Gamape. Bilib ako sa inyo. Ang dami-dami dyan sa PNP, sa BGMP. Bilib ako sa inyo. Renato Serra, Dr. good morning. Socorro Luceño, good morning. Si Pastor Rodi Rabi, you must salute. Miramon Nueva, you must salute your fraternity. Ang galing. Okay. Abiba El Namra, putang inang sistema na yan. Paano may lalabas sa katotohanan? Marami nang madadamay sa computer evidence. Ay, nako. Nemi, sige, mag-usap tayo, Nemi, kung gising ka pa. Call me. Tapos Alberto Legislador, Valerie Serna, Pipito, nako. Para naman kayang pinanganak ngayong gumawa siya ng bagong multo sa laptop niya. Kaya sabi niya, gagawa siya or hanap ng ebidensya. Hindi may ibang transaction si Bina. Duda ko. Ibang yung transaction, tama ka. Hanggang dyan na muna tayo at paki-like, share at para ito lamang ang hanap naming mga content creator na ganito. At para kami masisiyahan, magpapatuloy tayo sa ating ginagawa na ma-inform at ma-educate ang ating kababayan sa mga pangyayari at yung mga batas na kasali sa mga pinag-uusapan. Kagaya nito, yung batas sa tungkol sa ebidensya sa computer, paano gagamitin na maging ebidensya. So, in-lecture ko na sa inyo kung paano. Yan ang lecture ko sa inyo ay from the viewpoint of a layman, hindi yung strictly lawyerly na pagtingin. Okay? So, Pipito, ako kahit grade 6 lang ay alam ko naman yung bakit pinauwi si Ibris para gumawa ng update sa kasal ko. Mercado Cathy, good morning, Toto Kausing. Alberto Legislador Jr. Okay. Sige. Okay lang. Hanggang dyan na lang, no? Magandang umaga po.